Kapag hindi ka na naging available, doon ka nagiging mahalaga. Single ka ba ngayon? O baka naman may karelasyon ka pero ramdam mo na parang may nagbago. Hindi na tulad ng dati ang lambing, hindi na tulad ng dati ang atensyon, hindi na tulad ng dati ang effort. At ngayon, andyan ka. Nag-iisip, nag-a-adjust, nagpaparamdam, pero parang ikaw na lang ang gumagalaw. Masakit aminin, pero maraming lalaki ang dumadaan sa puntong ito. Yung kahit mahal mo pa, kahit sincere ka pa, parang hindi ka na gaanong napapansin. At ang tanong mo ngayon ay simple lang. Paano ko pa siya mapapabalik nang hindi ako nagmumukhang needy? Makinig ka ng mabuti. Dahil ang sikreto ay hindi pagdagdag ng effort, hindi paghabol, hindi pagmamakaawa. Kadalasan, ang sikreto ay ang pagkawala. Bago tayo magsimula, comment ka kung taga saan ka para naman mabati kita sa susunod kong video. At sa mga bago pa lang sa channel ko, kung meron kayong gustong request na topic, comment nyo lang sa baba at gagawan natin yan ng video. Ang unang pagkakamali ng maraming lalaki. Sa simula, maayos ka, may boundaries ka, may sarili kang mundo. Pero habang tumatagal, unti-unti mong ibinibigay lahat. Oras mo, attention mo, energy mo. Ikaw yung laging nandyan. Ikaw yung laging sumasagot. Ikaw yung laging nag-a-adjust. At sa una, gusto niya yon. Pero habang tumatagal, nasasanay siya. At kapag nasanay ang tao sa presensya mo, nawawala ang value. Hindi dahil wala kang kwenta, kundi dahil wala ka ng space para ma-miss. Ang desisyong hindi madaling gawin. Dumating ako sa punto na napagod ako, hindi dahil wala na akong nararamdaman, kundi dahil ramdam ko na ako na lang ang gumagalaw. At doon ko na-realize ang isang bagay na hindi tinuturo sa karamihan. Hindi lahat ng problema sa relasyon ay inaayos sa usapan. Minsan, inaayos ito sa katahimikan. Hindi ako nagpaalam, hindi ako nagdrama, hindi ako nagdemand ng paliwanag. Isang araw, tumigil lang ako. Tumigil ako sa pagiging available. Tumigil ako sa pagiging laging nandyan. Tumigil ako sa pagiging predictable. Hindi para magpa-importante, hindi para manakit, kundi para malaman kung may epekto pa ba ang presensya ko. Kapag nawala ka, doon lalabas ang totoo. May dalawang posibleng mangyari kapag ginawa mo ito. Una, kung hinanap ka niya, ibig sabihin may halaga ka. Pangalawa, kung hindi ka niya napansin, mas mabuti nang wala ka na. Masakit pakinggan, pero totoo. Hindi ito tungkol sa ego. Ito ay tungkol sa self-respect. Hindi mo kailangang ipaglaban ang taong hindi ka naman pinapahalagahan. At sa katahimikan kong iyon, doon niya naramdaman ang kulang. Hindi ako nagsalita, pero ramdam niya ang lakas ng hindi pagiging needy. Habang wala ako, may nagbago sa energy ko. Hindi ko sinasadya, natural lang. Hindi na ako naghahabol. Hindi na ako nag-aabang ng reply. Hindi na ako nag-o-overthink. Bigla akong naging chill. At alam mo ba kung ano ang epekto nito? Nagtanong siya. Bakit parang okay lang siya? Bakit hindi siya naghahabol? Bakit hindi siya nagrereklamo? At doon nagsimula ang curiosity. Dahil kapag hindi ka na desperate, nagiging unpredictable ka. At ang unpredictability, nakaka-attract. Hindi mo kailangang magpakita ng sakit, isa sa pinakamalaking pagkakamali ng lalaki. Akala nila kailangan nilang ipakita ang sakit para maintindihan sila. Hindi totoo. Hindi mo kailangang umiyak. Hindi mo kailangang magmakaawa. Hindi mo kailangang ipaalala ang lahat ng ginawa mo. Minsan, sapat na ang simpleng mensahe. Kung ayaw mo, okay lang. Hindi ko ipipilit. Walang galit, walang drama, walang guilt trip. At doon siya natakot dahil nakita niya, hindi ka desperate. At kapag ang lalaki ay hindi desperate, nagiging bihira siya. Silent reminder, mabubuhay ka kahit wala siya. Hindi ako nag-post para manakit. Hindi ako nag-post para magpaselos. Nag-post lang ako dahil masaya ako. Simpleng moments, kaibigan, sarili. Walang caption na patama, walang hugot. At doon niya napansin, hindi siya ang sentro ng mundo ko. At doon niya naramdaman ang isang bagay na matagal nang nawawala. Takot na mawala. Soft boundaries. Hindi lahat agad ibinibigay. Nung nagsimula siyang maging sweet ulit, hindi ko agad tinanggap lahat. Hindi ko siya tinanggihan. Pero hindi ko rin agad sinuklian. Hindi dahil naglalaro ako, kundi dahil may standards na ako. At alam mo ba ang epekto nito? Mas lalo siyang naging malambing dahil nakita niya na hindi basta-basta ang access sa akin. Ang soft boundary ay hindi panlalamig. Ito ay respeto sa sarili, mystery, ang hindi pagsasabi ng lahat. Hindi ko ipinaliwanag kung bakit ako nagbago. Hindi ko sinagot lahat ng tanong. Hinayaan ko siyang magtaka. At kapag ang tao ay nagtataka, naghahanap siya ng sagot. At kapag naghahanap siya ng sagot, nag-e-effort siya. Kapag binitiwan mo ang dating ikaw dati, ako yung laging nandyan. Ngayon, hindi na. Hindi ako nawala. Nagbago lang ako. At sa pagbabago kong iyon, doon niya nakita kung ano ang mawawala sa kanya. Minsan, kailangan mong bitawan ang dating ikaw para ipaalala sa kanila kung sino ka talaga. Pero tandaan mo to, kapatid.
hindi ito tungkol sa manipulasyon. Ito ay tungkol sa alignment. Kapag ikaw ay buo, hindi mo kailangang manghingi ng atensyon. Kapag alam mo ang halaga mo, hindi mo kailangang ipaglaban ng taong hindi ka pinapahalagahan. Kapag alam mo ang halaga mo, hindi mo kailangang maghabol isang bagay ang malinaw. Hindi ka na bumabalik sa dating ikaw. Hindi na yung lalaking laging available. Hindi na yung lalaking laging nag-a-adjust. Hindi na yung lalaking takot maiwan. Sa puntong ito, may bago ka ng energy, mas tahimik, mas kalmado, mas buo, at dito nagsisimula ang tunay na pagbabago. Ang pinakaimportanteng shift, hindi mo na siya kinokontrol. Maraming lalaki ang nagkakamali dito. Kapag nakita nilang gumagana ang pagdistansya, bigla nilang gustong kontrolin ang reaksyon ng babae, bibilangin ang oras ng reply, iisipin kung kailan dapat magparamdam, maging sobrang calculated, at dito sila nadadapa. Dahil ang tunay na lakas ay hindi galing sa tactics. Ito ay galing sa inner certainty. Hindi mo siya kinokontrol, hindi mo siya manipula, hinahayaan mo lang siyang makaramdam. At kapag hinayaan mo ang isang tao na makaramdam ng pagkawala, natural siyang kikilos. Kapag siya na ang unang nagpaparamdam, mapapansin mo ito. Bigla siyang mangangamusta, bigla siyang magiging curious, bigla siyang magtatanong ng mga bagay na dati hindi niya tinatanong. At dito maraming lalaki ang bumabagsak. Dahil sa tuwa, bigla silang babalik sa dating pattern. Biglang magiging sobrang sweet, biglang magiging sobrang available, at mawawala ulit ang magic. Ang dapat mong tandaan, hindi ka bumalik para maghabol, bumalik ka para pumili. Kapag nagparamdam siya, ang sagot mo ay hindi excitement, kundi presence. Hindi ka malamig, hindi ka ring clingy. Kalma ka lang, dahil ang lalaking kalmado ay may control. At ang lalaking may control, nakaka-attract. Hindi mo kailangang ipakita na tuwang-tuwa ka. Hindi mo kailangang ipakita na naghihintay ka. Ipakita mo lang na okay ka. Emotional distance is not the same with emotional disconnection. Maraming hindi nakakaintindi nito. Ang emotional distance ay hindi pagputol ng koneksyon. Ito ay pagbibigay ng espasyo para huminga ang damdamin. Kapag masyadong dikit, nawawala ang excitement. Kapag may kaunting distansya, lumalalim ang longing. At dito nagiging natural ang lambing. Hindi pilit, hindi hiningi. Ang tunay na power move, hindi pagpapaliwanag. May mga tanong siyang ibabato. Bakit ka nagbago? May problema ba? May iba ka na ba? At dito, hindi mo kailangang magsalita ng mahaba. Hindi mo kailangang ipagtanggol ang sarili mo. Hindi mo kailangang magkwento ng lahat. Isang simpleng sagot lang sapat na, mas naging busy lang ako sa sarili ko. At titigil ka na doon, dahil ang lalaking hindi nagpapaliwanag ng sobra ay lalaking confident sa desisyon niya. Kapag naramdaman niyang hindi siya ang sentro, isa ito sa pinakamalakas na trigger. Kapag nakita niyang may buhay ka, bukod sa kanya, may goals ka, may mundo ka, doon niya mararamdaman ang isang bagay na ayaw aminin ng marami. Competition anxiety. Hindi dahil may iba ka, kundi dahil alam niyang hindi ka mawawala sa mundo kapag wala siya. At doon nagsisimula ang effort. Hindi ka na nagbibigay ng assurance dati. Lagi mo siyang ina-assure na mahalaga siya, na pipiliin mo siya, na andyan ka palagi. Ngayon, hindi na. Hindi dahil masama ka, kundi dahil ang assurance ay dapat nararamdaman, hindi hinihingi. Kapag kailangan mo pang sabihin ang value mo, ibig sabihin hindi ito nakikita. Ngayon, pinaparamdam mo na lang, sa consistency, sa boundaries, sa katahimikan. Kapag sinubukan ka niyang itest, darating ang puntong ito. Minsan, magiging cold siya. Minsan, magiging distant. Minsan, parang babalik sa dati. Ito ay test. Gusto niyang malaman kung babalik ka sa lumang ikaw. At ang sagot mo, hindi reaksyon, hindi drama, stability, pareho ka pa rin. Hindi ka nadadala ng mood niya, hindi ka umaasa sa validation niya. At doon niya makikita, nagbago ka talaga. Kapag siya na ang nagiging emotional, mapapansin mo rin ito. Mas nagiging expressive siya, mas nagiging open, mas nagiging vulnerable. At dito, huwag kang matakot, pero huwag ka ring maging savior. Makinig ka, present ka, pero hindi ka nag-aayos ng lahat ng problema niya. Dahil ang lalaking laging nag-aayos ay lalaking nawawalan ng mystery. Isang simpleng prinsipyo, kung ano ang ibinibigay niya, yun din ang ibinibigay mo. Hindi sobra, hindi kulang. Kapag sweet siya, sweet ka rin. Pero hindi lampas. Kapag distant siya, kalma ka lang. Hindi ka nag-a-adjust ng sobra. Hindi ka nagbubuhat ng relasyon mag-isa. Dahil ang relasyon ay hindi dapat binubuhat ng isang tao. Kapag bumalik ang lambing, dahan-dahan lang, huwag kang magmadali. Huwag mong ibigay lahat agad. Hindi ito laro. Ito ay pacing. Ang mga bagay na minadali, madaling magsawa. Ang mga bagay na unti-unting binubuo, mas tumatagal. Ang pinakamahalagang aral, hindi mo ginawa ang lahat ng ito para lang bumalik siya. Ginawa mo ito para bumalik ka sa sarili mo. At ang irony ng buhay, kapag pinili mo ang sarili mo, doon ka pinipili ng iba. Para sa mga single, kung single ka, ang mga prinsipyo na ito ay mas lalong mahalaga.
Huwag mong gawing sentro ang babae sa buhay mo. Gawin mo siyang dagdag, hindi kulang. At kapag nakita niyang buo ka, hindi mo kailangang manligaw ng sobra. Natural siyang lalapit para sa may relasyon. Kung may relasyon ka, tandaan mo ito. Hindi mo kailangang patunayan araw-araw ang halaga mo. Hindi mo kailangang magpakapagod para lang mahalin. Ang respeto ay hindi hinihingi. Ito ay binubuo sa boundaries. Hindi lahat ng babae babalik. At okay lang iyon. Ang mahalaga, hindi ka na bumalik sa dating ikaw na takot maiwan. Dahil ang lalaking marunong umalis ay lalaking may dignidad. At ang lalaking may dignidad ay laging may pagpipilian. Kung may natutunan ka, ilike mo ang video, mag-comment ka kung alin ang pinakatumama, at ishare mo ito sa kaibigan mong kailangang matauhan. Marami pa tayong pag-uusapan, mas malalim, mas totoo, mas kontrolado. Hanggang sa susunod, manatiling kalmado, manatiling buo, manatiling ikaw.